Nakulagod po ang mga nagpapakalat ng mga sex video na walang permisong kinunan kapag lumusot ang isang panukala sa kamera. Bukod sa kulong, may multa pa nakatapat. At kahit hindi nyo ipakakalat at hilig nyo lang mangolekta, sasabit din kayo pag nahulihang may kopya nito. Saksi si Joseph Morong. Biktima, 24 anyos na itatago natin sa pangalang Ann ang pagkalat ng sex cellphone video. Pinesa raw siya ng kanyang ex-boyfriend na kunan ng kanilang pagdiniig. Usapan namin na pagkatapos namin gawin yon, buburahin niya. Sinunod naman niya ako, binura ko din. Nagulat na lang ako. After 3 years, may kumakalat at sa lugar ko pa. Huli ng lahat, nalaman na lamang niyang kumalat ang video sa kanilang mga kapitbahay. Umiiyak ako, hindi ako lumalabas. Nasa loob lang ako ng kwarto. Hindi naman niya makasuhan ng dating boyfriend dahil hindi niya alam kung ano ang dapat ikaso dito. Pero sa isang bagong House Bill, magkakaroon na ng proteksyon ang mga biktimang tulad ni Ann. Sa House Bill No. 4315 na inihain ng party list group na buhay, makukulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at pagmumutayin ng hanggang 500,000 piso ang mga taong magpapakalat ng mga sex video sa mga cellphone man, sa mga website, email at kahit sa YouTube. Nagbabanta pa lamang daw, posibleng may sabit na. Ang una natin pina-prevent dito, yung prevention ng spreading. So with this law, hindi na kailangan umabot doon. Na nag-threaten pa lang sa i-release yung video. So from there, you can put a stop to it na. Pati ang mga taong mahuhuli may kopya ng sex video ng taong nagre-reklamo ay pwede ring ireklamo. Liable ka pa rin. Eh in the first place naman, bakit ka naman kasi may video na gano'n? Diba? Dapat, if ever meron ka man nakuhang gano'n, i-delete mo na. Kahahain lamang ng bill sa kamera at matagal na proseso pa ang dadaanan nito para maging isang batas. Pero si Ann nabubuhayan pa rin ng loob dahil dito. Masaya ako kasi syempre, masasolve na yung problema ko, di ba? Para ako nabunutan ng tinik. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.